So yun na nga mga kapositive, no? Ayan, magandang araw sa inyo. It's me, Daddy Vlog. Shut up! So bago ko muna simulan tong video na to, big shoutout muna sa mga subscribers ko sa YouTube at solid followers ko sa FB page, no? Ayan. So for today sa project natin mga kapositive, no, excited. Paano masabi? Tinanggap ko yung project na to kasi malapit sa puso ko yung may-ari ng motor na to. Ito yung aking tsuhin, best friend ng airpot ko, no? So ngayon, time check, hapon na, medyo makulimlim, sana wag tumuloy yung ulan kasi pipick upin namin yung motor niya sa bahay niya, no? Kasi dumating na yung mga piyesang in-order ko from online Shopee, no? Nice. Hindi ko pa siya na overall check nung huling beses namin nagkita. Ito yung pinaka time na ma-check ko siya nung gusto kasi dadaling ko siya dito sa bahay. Kukunin lang namin yung motor. So stay tuned, I'll be back. One hour later. So yun na nga mga kapositive, no? Late na kaming nakarating dito sa Bacoor sa sobrang traffic. Nasaktuhan pa na wala daw sa bahay si Tito. Anyway, dinoble check na lang namin yung motor niya. Para all sure na rin, no? Lalo na yung papeles o yung ORCR. Okay. Pero nabanggit naman ni Tito na updated ang rehistro nito. Then, in-explain ko na rin kay Tita. Nabubudulin ko yung motor nila. Charot! So yun na nga mga kapositive, no? Ayan, nakuha na namin yung motor ng chewing ko. Ayan, dinadrive na ni JM. Ayan, maraming salamat kay JM. Ayan, nag-out siya ng maaga para samahan akong kunin tong motor na to. Ayan, chinek na namin siya ng very light. May mga minor problem. Pero okay naman. Ano, kamusta i-drive? Preno sa harap, ikot? Pareho. Walang brake light, no? Oh no! Minutes later. Oo. Oo. Nalaban. Itong preno. Natin. Okay. Sige, buti. So, yun mga kapositive, no, nagpalit kami ni JM ng motor. Ayan. So, para matry ko kung ano ba yung mga problema. So far naman, ang problema talaga daw niya is preno, harap at likod. Ayan. Tapos medyo may kabig daw siya kaliwat kanan. So meaning kasi yung ano nito, knuckle bearing problema. Ayan. So talagang on the spot nag-review na ako, no? Smooth pa yung makina niya. At balita ko kasi maalaga si Tito sa langis, kaya napaka-smooth pa ng ano nito. Yung lahat, pati yung ano niya, clutch. Kasi semi-automatic nga itong wave. Medyo may wiggle. Tapos medyo paling nakakabig sa kaliwa yung manibela. Ayan. So nasa trasero lang tayo. Hindi tayo pwedeng humataw dito dahil hindi pa natin gamay ang motor na to, no? Wala rin siyang ano pala, brake light. Ay, wala rin pala siyang speedometer. The next day. So yun na nga mga kapositive, no? Ayan, at sorry, late na kaming nakauwi kagabi due to heavy traffic. Ayan, traffic? Checkpoint? One way. Yung kabilang lane din na dinadaan. Okay. Dapat pala coastal. Ginagawa kasi yung kalsada. So anyway, going back, no? Ito na nga, andito na, safe and sound na nakarating sa amin yung motor na i-restore. Wave 100 drum brake type. So yun na nga mga kapositive, no? After ng ilang linggong pag-usap namin ni Tito regarding sa kanyang motor, Honda Wave 100 2012 model, eto na, nasa harapan ko na. Nice. Nakakapag-feedback na tayo ng very light. Hindi naman siya actually napabayaan. Talaga naman daw to sa langis. Ang problema lang is na stuck lang sa labas at na naiihian ng mga aso at pusa, especially yung front shock niya at yung rim, rayos yan. So yun yung mga nagkaroon ng kalawang.
All stock siya mga kapastid, no? Fresh na fresh, wala pang nagagalaw maliban lang sa gulong. Ayan, front and rear na gulong, magkaiba. Then sa handle, hindi na siya yung stock handle. Maliban doon wala na, all stock na siya. Actual feedback mga kapastid, no? From top to bottom tayo, para at least maisa-isa ko feedback ko dito sa kanyang headlight. All goods naman. Ang signal light malinaw pa, left and right, maliban lang dito sa headlight niya, merong konting mga parang mga crack o yung talagang dahil nainitan ng araw, pero smooth pa din naman. Sa kanyang panel gauge, wala siyang speedometer, so hindi gumagana yung odo. Ayan, so ang odo niya is 2,914, so yun lang yung na-record ng motor niya. Napatid siguro or baka yung gear ng speedometer sira. Sa mga switch niya, all stock, nagdagdag lang siya ng switch para daw sa headlight. Pero hindi gumagana. Check na lang din natin. Ito lang ang pinaka-concern ko kasi nga yung front shock niya, yung hub na inamag na. Kusa nang tumuklap yung pintura. Tapos rayos, kinalawang, rim, kalawang. Then yung play ng kanyang front shock, hindi na pantay. So pork oil lang yan, madali na yan. Fairings niya, yung inner fairings niya, meron ng rivet, so palitin na. Side cover ng engine, ayan, tuklap-tuklap na rin yung pintura niya. Then yun nga, ang pinaka-concern niya is to rear shock niya, may tagas na, plato, kinalawang na, stock, 36 teeth. Then yun nga, ganun din dito sa kanyang rim, sa likod, may kalawang na, pati yung mga rayos. Yung boha, madumi, pero yun nga, pumutok na din yung mga pintura. Dito naman sa kabilang side, not much. Yun lang, basag din yung inner fairings, yung kulay black na plastic. Isa pa sa concern ko, ito, yung kanyang makina. Yan, kung mapapansin nyo, puro amag na rin. Yan, so talagang fresh na fresh, wala pang nakakagalaw sa kanya. Isa pa sa mga nabanggit ni Tito, yung spark plug, meron daw corrosion. Sinilip ko dito, meron siyang tagas, no? May singaw. Oh my God. Pakiwari ko, it's either gasket or kanyang valve seal. Elbow, talagang kinalawang na, pero sana makuha pa ito ng liha. High temp na pintura, no? Yan, para at least konti lang yung gastos. So, yan. Ganun din dito sa side na to, no? Puro amag na siya. Ayan. So, stock pa din ng kanyang airbox. Siguro hindi pa nabubuksan ito. Gawa ng, ano, kinalawang pa yun. Tornilyuan niya. Ayan, palitin na ang kanyang gas hose. Ayan. Ayan, so, tingin ko meron siyang palitin, i-repair at lilinisin. Yan lang naman yung mga tatlong gagawin dyan. Yun muna sa ngayon mga kapastib. So, stay tuned. Please don't forget to subscribe kahit wala ng bell button. God bless. Stay safe. Peace out.